Magandang araw sa'yo kaibigan. Maghanda sa Season 2, Episode 1 ng anime. As a reincarnated aristocrat, I'll use my appraisal skill to rise in the world. Humihina na ang kapangyarihan ng Summer Fourth Empire na nagbigay ng daan para magkaroon ng rebelyon sa nasasakupan. Habang ang mga pinuno ng mga probinsya ay pinalakas ang kanilang kasarinlan. Ang gobernador ng Mission Province na si Amador Salamakaya ay pinatay ng isang assassin. Ang Mission Province ay nahati sa dalawang paksyon. Ang una ay sa panganay na anak ng dating gobernador na si Kurran Salamakaya, at sa kanyang pangalawang anak na si Vasmark Salamakaya. Inakupahan ni Vasmark ang provincial capital Arkantes, at dineklara ang sarili na tagapagmana ng probinsya. Ngunit bumuo ng puwersa si Kurran para patalsikin siya. Si Ars, lord ng isang maliit at liblib na rehiyon ng Lamberg, ay sumakay ng karwahe upang makilahok sa war conference. Nag-e-enjoy sina Miriel at Charlotte sa ibabaw ng karwahe sa kanilang paglalakbay. Sinabihan sila ni Ars na pumasok sa karwahe upang pag-usapan ang kanilang presentasyon sa conference. Ngunit sinabi ni Miriel na samahan sila sa ibabaw dahil presko dito at bihira ang ganitong klima. Sumang-ayon naman si Ritz, mas mabuting mag-relax muna sila ngayon dahil mahaba ang conference. Namangha sila sa kagandahan ng baybay dagat. Nagulat si Charlotte sa lawak ng karagatan na parang walang katapusan. Tinanong ni Miriel si Charlotte kung di pa siya nakakita ng karagatan. Sinabi ni Charlotte na hindi pa. Huminto sila sa tabing dagat upang tingnan ito. Tinanong ni Charlotte kung lahat ba ng ito ay tubig, at sinubukan niyang inumin. Ibinuga niya ang tubig dahil sa sobrang alat. Tinanong ni Charlotte si Miriel kung nakapunta na siya sa ibang lugar. Sinabi ni Miriel na marami na siyang napuntahan. Sinabi ni Ars na pagkatapos ng digmaan at magkaroon na ng kapayapaan, ay sama-sama silang maglakbay sa iba't ibang lugar. Tuwang-tuwa si Roselle ipakita kay Charlotte ang mga isda sa dalampasigan. Bigla na lang gumamit ng magic si Charlotte at pinaputukan ang dagat. Dali-dali naman silang pinagalitan at hinabol ng isang mangingisda. Sa Templar Castle, dumating na ang grupo ni Ars sa Second Military Conference. Pagkapasok sa conference room, maraming participant ang nagtataka kung bakit na-invite si Ars. Andan din sa conference si Lord Lamera at Menez. Nagalak makita ni Lord Kurran si Ars at nagulat nang makita si Miriel na kasama ni Ars sa grupo. Si Miriel ay dating advisor ng namatay na gobernador. Akala ni Lord Kurran na lalayo na sa politika si Miriel dahil sa pagtanggi neto sa kanyang offer na samahan siya sa laban. Sinabi ni Miriel na mas pinili niya si Ars kesa kanya dahil mas mabuti itong master. Natawa lang si Lord Kurran at masaya na nandito siya. Ipinaalam ng mga kasama ni Lord Kurran sa kanya na si Miriel ay kapatid ni Thomas Granger, na kanang kamay ni Vasmark. At posibleng ito ay isang spy. Ipinaliwanag ni Lord Kurran sa mga nagdududa kay Miriel na malaki ang tiwala niya kay Ars kung bakit niya pinili si Miriel. At itigil ang pang-iinsulto sa kasamahan ni Ars. Kumalma naman ang mga ito. Nagsimula na ang War Council. Ipinaliwanag ng isang member ng council na meron silang 110,000 na puwersa, lamang lang ang kalaban ng 20,000. Dahil ang Templar ay isang trade city, marami silang pananalapi upang pondohan ang digmaan ng maraming taon. Lamang ang puwersa nila sa kalidad ng tropa ngunit lamang ang kalaban sa talent ng mga commanding officers. Nakatanggap din sila ng ulat na karamihan sa mga neutral na nobles ay pumapanig na sa kalaban dahil sa talent ng mga commanding officers. Ang pagkatalo ni Vasmark ay isang hakbang upang makamit nila ang pagiging independent nation. At humihingi siya ng suhestyon sa mga kasama kung paano nila matatalo si Vasmark. Iminungkahi ng isang membro ng council na salakayin nila ang city ng Bertudo. Dahil ito ay kasing laki ng city ng Templar at Arkantes ng kalaban. Dahil ang Bertudo City ay hindi well-defended gaya ng Arkantes, kayang-kaya nilang talunin ang puwersa ng Bertudo City. Karamihan sa council member ay sumang-ayon sa mungkahi na ito. Tiningnan ni Ars ang reaksyon ng kanyang grupo, nakita niya na pinipigil ni Miriel ang kanyang pagtawa dahil hindi ito magandang idea. Inutusan ni Ars si Miriel na ibigay ang kanyang opinion dito. Ininsulto niya ang mga membro ng council dahil sa kababohang suhestyon. Nagalit ang iba, ngunit sinabi ni Lord Kurran na magpatuloy lang si Miriel. Sinabi ni Miriel na ang kanilang suhestyon ay garantiya na matatalo sila.
Ipinaliwanag niya na kahit magagaling ang kanilang tropa at marami silang pera, walang kwenta ito kung hindi magagaling ang mga commander. Sinabi rin niya na si Vazmark ay isang perfectionist at hindi aatake maliban na lang kung alam niyang mananalo siya. Nag-aantay ito ng 100% na posibilidad manalo. Kailangan ng malaking puwersa upang lusubin ang Bertudo City. Tinanong niya, paano kung ang Templar ay lusubin ng Arkantes habang inaatake nila ang Bertudo City? Kukunin agad ni Vazmark ang pagkakataon na lusubin ng Templar. Kapag nalaman nito na nakaalis na ang mga tropa ng Templar patungo sa Bertudo City, at kailangan bumalik ang tropa sa Templar upang i-defend ito, para lang ipakita ang kabiguan makuha ang Bertudo City. Kapag nalaman ng ibang nobles na natalo ang Templar, papanig ang mga ito kay Vazmark. Sumang-ayon si Lord Corran sa sinabi ni Myril at tinanong kung may mga idea ito upang manalo. Nag-isip muna si Myril at tinawag si Roselle. Nagulat ang ibang membro ng council dahil si Roselle ay isang bata. Pinagtanggol ni si Roselle at sinabing siya ay strategist nila. Pinagbigyan marinig ni Lord Corran si Roselle. Sinabi ni Roselle na kung sasalakayin nila ang Bertudo City, kailangan hindi umatake ang Arkantes sa Templar. Sa pamamagitan ng ay paisip kay Vazmark na kapag umalis sila sa Arkantes ay sasalakayin ang city sa magkabilang panig. Iminungkahi ni Roselle na isama sa gulo ang province ng Paradil sa norte. Ipapalagay nila sa Alcatraz na sasalakayin sila ng Paradil galing sa norte. Ikinagulat ito ng mga membro ng council at ipinaalam na ang province ng Paradil ay may sinumpaang katapatan sa imperial family. At hindi ito makikialam sa gulo ng Mission Province. Sinabi ni Roselle na kailangan nila ng tagapamagitan sa pagitan nila at Paradil. Iminungkahi ni Roselle na ang Emperor ng Summerforth ang gawing tagapamagitan at suhulan ito. Sinabi ng isang member na kahit humihina na ang kapangyarihan ng imperyo, malabo na tumanggap ito ng suhol na pera. Ngunit ipinaliwanag ni Ritz na ang Emperor ay isang 17 years old lamang at hawak ng mga retainer sa paligid niya ang tunay na kapangyarihan. Ang mga retainer ng Emperor ay mga corrupt at siguradong tatanggap ng suhol. Pumayag si Lord Corran sa plano at inutusan si Ars na ipatupad ito. Nagulat si Ars dito at inutusan din si Lord Lamera na tulungan si Ars sa plano. Tinanggap ni Ars ang utos. Nagsaya sila sa matagumpay na conference. Inutusan sana ni si Ritz na humawak ng negosasyon, ngunit tumanggi si Ritz dahil malala ang discrimination sa capital ng imperyo. Napaisip si Ars kung sino ang ipapadala sa negosasyon. Sinuggest ni Charlotte at Roselle si Licia. Binisita ni Ars at Ritz ang tahanan ni Licia at tuwang-tuwa naman ito na makita sila. Dumating din ang ama ni Licia na si Lord Hammond upang kamustahin sila. Ipinakita ni Licia kay Ars ang kanyang garden. Sinabi ni Licia na ito ang mga bulaklak na ibinigay ni Ars noon. Tinanong ni Licia kung ano ang pag-uusapan nila. Sinabi ni Ars na napaka-importante nito at kailangan niya rin ng permiso sa ama ni Licia. Hindi na kailangan, ang sabi ni Licia, sapagkat kaya niya na magpasya sa kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Ars ang plano kay Licia na nagpagulat sa kanya dahil napaka-importante nito at siya ang napili ni Ars para dito. Agad tinanggap ni Licia ang papel na ito. Nagulat si Ars. Sinabi ni Licia, lahat ng ipapagawa ni Ars sa kanya ay gagawin niya. Ngunit may kahilingan si Licia kay Ars. Kapag natapos na ang gyera, hiniling ni Licia kay Ars na pakasalan siya. Nagulat si Ars sa hiling ni Licia. Hindi siya makapaniwala na ganun kabilis magdesisyon si Licia. Ipinaliwanag ni Licia na matagal na niyang gusto si Ars at namamangha sa kabutihan nito lalo na sa kanyang mga nasasakupan. At gusto niyang samahan si Ars sa journey nito. Naisip ni Ars na mahal nga talaga siya ni Licia dahil sa dami ng ginawa ni Licia para sa kanya. Biglang humingi ng tawad si Ars kay Licia, na si Licia pa ang unang nagsabi. Sinabi ni Ars na sa halip ay hayaan siyang sabihin kay Licia na pakasalan agad siya ngayon. Sinabi ni Ars, simula nung unang nakilala niya si Licia, mahal na niya ito. Kahit na mabuti ang ideya na magpakasal sila pagkatapos ng gyera, walang kasiguraduhan kung kailan ito matatapos, at kung ano mangyayari sa hinaharap nila. Mas mabuti na ngayon sila magpakasal kahit may digmaan, mapoproteksyonan niya si Licia. At magpakasal na sila agad-agad. Ipinahiwatig ni Licia na poproteksyonan niya rin si Ars sa lahat at ibibigay ang kanyang buhay para kay Ars.
Sila'y naghawakan at maaaninag sa kanilang anino na sila ay naghalikan. Nagulat ang ama ni Lisha sa balitang sila ay magpapakasal na. Hiningi ni Ars ang kamay ni Lisha kay Lord Hammond. Sinabi ni Lisha na desidido siyang magpakasal kay Ars kahit ano pa man ang sabihin ng iba, kahit tatay niya. Ibinigay naman ni Lord Hammond ang kanyang blessing. Tuwang-tuwa ang lahat at sila ay naghanda upang ipagdiwang ang napakagandang balita. Sa tahanan ni Ars, natapos na ang imbestigasyon ni Pham sa Imperial Family. Ang kasalukuyang tagahawak ng Emperor ay si Minister Shokma. Dahil ito ay may ambisyon at hindi nahihiya magsulong ng anumang mga patakarang personal na makikinabang siya. At sinabihan ni Pham si Ars na mag-ingat sa kanya. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking anime recap. Huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel at abangan ang susunod na episode. Salamat!